Sa YouTube channel natin. Sige, binibigay ko na po sa inyo si Sir Bong. Sir Bong. Pwede pong makuha po tayo lahat, mga kapatid. Natawagan ko po lahat ng mga kasama. Kumari po sana kita ay bumalik dito sa ating bulwagan. Sige po, narito na po ba lahat? Doon o. Pag ganun para yung madinig sa video. Nakikita po na lahat ng ating kasama. So ito po ay simpleng computation po ng ating trading na nais na pasukin. Kasi po, ito po ay para sa whole nut. Gusto na po namin malaman ano po ba yung prepared ninyo? Magbubuo po ba tayo o magkukopra tayo? O pareho? Magbubuo at magkukopra. Kasi yung reject natin, kukuprahin natin. Yan po. Sige. So ito pong inihanda namin ay simpleng computation po para po makita niyo po yung profitability o yung paano makikita kung tayo po ipapasok sa ganitong klase ng kalakaran o at kalakalan. Tingnan natin ano po yung paano ba tayo maaaring kumita. Okay po ba yun? So tanong lang po, magkano po yung ating presyo ng buo kung bibilhin po natin sa mga magsasaka ang ating buo? Magkano po ang bibilhin niya? 530 po ba? Tama po ba ito? So kung 530 po yan, ang posibleng ang bentahan na po niya sa mga planta 8 kada kilo. Tama po ba? So yan po yung price range niya. So pinakita ko ito para makita nyo paano ba kinukwenta o paano tumatakbo yung negosyo sa whole nut trading. Okay? So pag whole nut trading po, may nilagay po tayo ditong porsyento na tatawag po nating reject. Kasi hindi maiiwasan yan. Tama po ba? Kasi pag inipon po natin ang buo nang hindi pa natin dinideliver, meron niyang nagkukusa yan ma-reject sa sarili niya pamamaraan. Kahit wala kang gawin, marireject yan. Tama po ba? Yung maarawan lang ng kaunti yan, nagpuputo ka na yan. So nalagay po tayo ng 15% na reject by handling. Kasi sa kustodiya pa po natin ang nyug ay. Tama po ba? So 15% po yan. Now, tanong lang po, ilan sa palagay ninyo ang kaya natin isulit sa mga planta sa bawat biyahe? Yung tansya nyo kaya natin i-deliver sa planta. Nung kaya ng co-op? Sige po, sagot po kayo. So, babaguhin po natin itong datos na ito, na 9,900. Kasi po, ilan po ang miyembro nyo? 33. Kung bawat miyembro ay magsusulit sa atin ng 300 kilo. 300 kilo lang. Ano po? Meron po tayo 33 miyembro na magsusulit sa atin ng 300 kilo. Bawat isa, bawat biyahe, ay yan po ay magkakabubuo ng 9,900 kilos. Pwede na pambiyahe. Isang elf na po yan. Ano po? So, yan. Gagastos po tayo dyan ng 44,599. Kung bibilihin po natin sa mga magsasaka. Babayaran natin sa ating mga miyembro. Gagastos po tayo ng 44,599. Tama po? Sa halagang 530. Ano? Diyan po naman ay may bebenta natin sa halagang 8 sa halagang 67,320 pesos. May kita na. May kita na po tayo pero ililesa po natin dyan siyempre yung ating mga gastos.
Hindi po pwede walang gastos yan. Hindi gugulong yung tungkol sa planta, ano. Ayan. So, naglagay po kami dito ng gastos sa karga baba. Siyempre, kakarga baba yan. Hindi magpusa tatalon yung sa paki, ano. Gawin magkakarga. So, sa bawat, doon po sa 9,000, nagastos po tayo ng 3,465 pesos sa isang biyahe. Yun po yung labor cost. Karga baba na po yan. At siyempre, may gastos din po tayong hauling cost. Ano po? Siyempre, hindi naman pamula sa linang, hindi man nalapit sa bayan yung ano. So, gagastosan po natin yan ng hauling cost. So, naglagay po tayo ng 8,415 na gastos sa hauling. So, may kabuang bilang po yan na 11,880. Pinagsama po natin yung labor at saka yung hauling, 11,880. Tama po ba? So, ang magkakameron po tayong net income, no? Ang net income po natin ito, sa bawat delivery po natin, doon sa bawat 9,900, may kita na po tayong 10,840. Basic computation po yan. Kaya, sinasabi po namin sa inyo to, hindi po kayo talaga mawawalan dito. Sigurado na po ang kita. Kaya lang po sinasabi nga po natin, ito pa po yung dagdag na po dyan. Ito po isang beses lang tayo mag-deliver. Paano kung halimbawa makapag-deliver tayo sa loob ng isang buwan ng 4 na beses sa makaplanta? So, tatay po natin sa 4 na beses yan. Meron po tayong 43,362 monthly. Tama po. At kung kukwentahin po naman natin sa loob ng isang taon, meron po tayong 520,344 sa loob ng isang taon. Yan ay kung 4 na beses tayo makakapagbiyahe sa bawat buwan. So malinaw na meron tayong kalahating taon. Yung co-op natin ay magkakameron ng kalahating milyon sa loob ng isang taon paghahati-hatian ng bawat mga membro. Masaya na po ba kayo doon? So kaya po namin pinapakita ito dahil gusto po namin maunawaan ninyo na itong perang ito ay hindi nyo kinikita. Tama? Sino kumikita niyan? Yung trader. Tama? Yun yung gusto nating makuha ulit, mapabalik sa atin. Kasi kung tayo magte-trade ng ating buo, ito ang mapapunta sa atin, mapapadagdag sa atin. Bakit mapapadagdag sa inyo? Kasi sariling sigat na nyo yan, kasi sariling biyahe. Tama po ba? Co-op ang kikita, miyembro ang makikinabang. Tama o mali? So ito po yung gusto namin maunawaan po ninyo. Kaya po sa ngayon, gusto po nating maunawaan ito para matiyak po natin ang ating kahihinat na sa dako paroon. Tama po ba? Kasi nag-uusap tayo, paano ba natin pauunlarin ang ating sektor, pauunlarin ang ating mga miyembro. Ito po yung solusyon. Ito po yung sa full nut. Ito lang po yung sa Copra. So, kayo na pinag-uusapan natin yung moisture content. So, naglagay po naglagay po ako ng 6 at saka 8% moisture content. Kung tayo po ang magsusulit, ito po yung sa atin, tayo magsusulit hindi tayo bibili. Kasi siyempre, pag tayo bibili ng Copra, itataas po natin yung moisture content. So, ating kukunin sa ating mga membro. Para meron po tayo pantabon doon sa kung pwede maging risiko ng Copra. So, isang 6% at saka isang 8%. So, ganun din po yung natin, yung ating baseline. Ano po? Ang baseline po natin, ito meron. Ayan. So, 33 members pa rin po tayo. Ano po? So, 300 kilos of copra pa rin tayo. Tama po ba? So, ito po yung ating baseline. Kasi pinapapare-parehas po natin. Ang bawat membro ay meron siyang commitment na magsulit sa atin ng 300 kilo copra. Yun na lang po muna. Huwag natin palakihin. Siyempre, may mga malalawak na lupain dyan na lampas sa 300 yung kayang ipasa. Ano po?
So, doon lang po tayo sa baseline. Para makwenta lang po natin yung buo. So, sa 6% po, ang gastos po natin sa komprabayan dyan, 232,500. Ang gagastusin natin sa pamili. So, 8% po, hindi meron tayong 227,500 pesos. Yan po yung bumibili natin ng 25 pesos kada kilo. Okay. Siyempre, papasok naman po natin yung 33 pesos. Sulitan. Tama po ba? So, meron po tayo kita dyan na 306,900. Ba't ba sinaging 34? Hindi po, nalugi na po agad. 33 pesos. So, ang ating pong kita dyan, 306,900 at isang 300,300. Tama? So, yan po ay meron tayong siyempre, hindi po pwedeng walang gastos yan. Ano po? Ganun din. So, yung ating labor karga, so ito po, yun. Yung total labor po natin sa kagastos, 12,765 at isang 12,565 batay sa kilo. So, meron po tayo diyang net income, no? Ang net income po natin dito sa 6% ay 61,635 kada biyahe. Po, meron tayong 61,000. At kung 8% naman po, ay meron tayong 60,235 kada biyahe. Na kung itatest po natin sa 4, 4 na beses din kada buwan, meron po tayong sa 6% po, ay meron tayong 246,540. At sa 8% po, 240,940. At kung sa isang taon, meron po tayong, para masarap na kwentahin, ano po? 2,958,480 sa 6%. At kung sa 8% po, meron tayong 2,891,280 pesos. Parang mas masarap na ano po? Ito po ay kung sa Opera. So, parehas naman po kasi natin ninegosyohin yan eh. Kaya lang, siyempre, pinakita ko po sa ito basic computation para magkaroon po kayo ng, ano, bukod po sa idea yan, magkaroon po kayo ng motibasyon na mayroong kwarta sa ating industriya. Tama? Kasi ito yung nawawala sa inyo taon-taon. Tama? Ito po ang kinikita ng trader sa inyo taon-taon. Ganito kalaking halaga. Tama? Na kung tayo ang magpapasok, na kung tayo ang gagampan bilang trader, yung ating co-op, ay kung tayo po ang magiging trader ng ating sariling produkto, ito po ang kikitain natin na kinikita ngayon ng ating mga traditional na trader dito sa bayan ng Katanawan. Tama ba mali? So ito yung ating ibabalik sa inyo na dapat po ninyo pagsikapan. Kasi kinabukasan na po ninyo yan. No? Ang laking halaga na po niya, no? 2 milyon. Sa loob ng isang taon. Tama? Kaya gusto po namin maunawaan ninyo na hindi po magtitiyaga ang mga trader na magpautang sa inyo, magpabali sa inyo. No? Tinabali po nila kayo sa mga bali. Bakit? Kasi para kontrolado sa inyo, kontrolado nila ang inyong produkto. Tama o mali? So, iyon ang ating babaguhin. Dahil gusto natin yung pakinabang ng ating industriya ay mapunta po sa inyo. Kayo ang direktang makinabang doon sa bunga ng ating mga paghihirap sa ating mga sakahan. Yun lamang po at maraming salamat. Yan, maraming salamat, Bong. Sir Bong. May tanong pa kayo doon? Okay na, nakita naman natin, Sige. So, ang oras po natin ay 11:32. Okay lang ba sa inyo yung diretsyo natin? Para tapos kakain tayo ng 2:00 para hindi maputol yung ating gawain. Okay lang sa inyo? Parang hindi okay. Okay po ba sa inyo na tuloy natin tapos 2:00 tayo hindi para tapos na natin lahat. Uwian na tayo ng 2:00 kasi para mahabol natin yung 2 oras na delay sa atin. Sige.
Buda eh. Gusto na, hindi na malaman kung paano gagawin yung sasakyan eh. May ikot dito. Gusto na umuwi agad. Sige, okay. Ang kasunod naman natin gagawin ngayon, tayo ay magwo-workshop. Titingnan naman natin ngayon kung kaya nyo bang i-deliver. Kung kaya nyo bang i-deliver, ilan, gaano kadami yung demand ng supplier. Meron ba kayong kapasidad? Kasi ayaw ninyo, katulad ng sinasabi ni Mape kanina, ito yung usapang yon. Kung nakakalimutan ko palagi yung pag sinabing usapang lalaki, may mga babae di ba? Gender, na tayo nga Usapang matino. Yung may palabra de honor, di ba pag sinabi na, yun, para palabra de honor, ibig sabihin, pag merong palabra de honor, kung anong usap, yun. Kung anong oras i-deliver, yun. Di ba? Oo. So yun yung hinihingi natin ngayon sa co-op. Kasi iharap namin kayo sa local oil mill. Magkakaroon ng signing ng MOA, kontrata ng co-op sa yung oil mill. Magiging witness si Governor. At ang gusto ni Governor ay dapat mangyari last week ng September. Sabi namin ay, teka po muna Gov. Kausapin mo natin yung co-op, baka tawag dito, sali-salita lang yung ibig sabihin, may handa yung co-op at matiyak natin na meron silang ibibigay na ilan. Siyempre, pag sinabi natin ilan, ito yung ilalagay natin dun sa MOU at walang walang tawag ito, walang pwedeng, hindi pwedeng kung ano yung sinabi natin na dami, tonelada ng kopra or buo, dapat yun. Sige. So, ganito ang una po natin gagawin. Nasunod pala natin gagawin. Yung workshop natin, ang workshop na ito ay matukoy ang dami ng produksyon ng nyug at kopra dito sa bayan ng Katanawan. Gano'n ba kadami kuya? Gano'n ba kadami ate? Para ibig sabihin, tiyak. Pag sinabi nating dami, dapat tiyak natin. Ngayon, ang pagbabasehan muna natin ay yung miyembro ng kooperatiba. Kasi yun yung pwede nating panghawakan. Huwag muna nating isama yung labas ng member ng kooperatiba. Yung 33 lamang muna ang ating pag-uusapan. Ano po? At gusto namin dito, matukoy, unang layunin nitong workshop na ito, matukoy ang lawak ng nyugan, dami ng nyug na namumunga, dami ng bunga kada harvest. Harvest niya kasi season, di ba? Ilang harvest ba tayo sa loob ng isang taon? 6. So, 6 na pag-harvest, ilan ang na-harvest natin? Nakukuha niyo po at buong taon. Ini paano kulungan? Yan. Then, gusto na natin makita ng sino-sino yung may-ari ng nyugan. So, bakit napaka-importante dito, yung may-ari ng nyugan? Kasi yung may-ari ng nyugan, nakakapag-desisyon sa kagad. Diba? Pwedeng, halimbawa, pag nag-harvest siya, wala na siyang kausap. Pwedeng kausap niya, dahil may involve siya ng co-op, ibig sabihin, nakapag-desisyon siya na dito ko sa co-op ibibigay. Kasi meron akong commitment sa co-op na itong dami, 1 toneladang nyug ay dito ko sa co-op. Pag tenant, ganoon din kasi meron siyang kabahagi, di ba? So yun yung mga priority natin. Sino ang worker dito? Farm worker? Na member ng co-op? Wala. Ibig sabihin ay may-ari, lahat kayo ay may-ari ng nyug. Kung hindi, tenant. Sige, maganda. Kasi yung ibang co-op natin na binuo ay merong mga farm worker. Pero okay lang naman yun. Kasi tawag dito, coconut farmer naman sila eh. Kaya lang, ang share nila usually ay doon sa capital share nila. Unless na makapagpasok sila ng buong nyug. Pero ang tawag dito, ang mga may-ari ng nyug, ang source ng tawag dito ng share nila sa dividendo ng co-op ay yung kanilang interest, yung capital share, interest ng capital at saka yung balik tangkilik. So dalawa yung pinagmumulan ng kanilang kabahagi.
Ano? So yun. So, gaano kalawak ang lupa? Anong klaseng tanim? Anong klaseng ano yung produksyon? Ano yung produksyon ng ng tawag ito ng lupa? Ng nyug pala ng nyug. Ngayon, bago nating balikan yun, meron akong ipapakita sa inyo na napakahalaga nito. Bo? Yung form, marami na kami actually ibinigay na form yan. Ginagawa. Pero yan ay wala pa kayo yan. Kasi yung may binigay namin, una, ay hindi ganyan. Pangulo, ito ay, kasi malinaw itong kopya na ito. Ngayon ay, gusto ko ay ipapamigay sa kanila kasi ito ipopotocopy ninyo para hindi kayo mawalan Ngayon, Pangulo, ito ang gusto kong ibigay mo sa kanila. Yan, ilan po ba kayo? Ay, ilan tayo? 31. Nabawasan na. 31 tayo. 31. Nasaan yung nagpunta yung isa? So yung... 31. Para marami pala, iwan na pala natin sa inyo lahat ito. Ito ay standard copy. So, Meron din nagpirma. Ito pala pasero. Meron din pumirma. Huwag mo na po gamitin sa kanila yan. 31 na rin. May Ito po ay copy. hindi pumirma. Meron din pumirma. Akala isa lang yun. Bago tayo dumang. Ngayon, gusto namin ipaliwanag ito Ito yung sinasabi kanina ni Pangulo din, kasi si Pangulo ay nakita namin yung nagtagpo kami sa Makalelon. Member ata siya ng co-op dun sa Makalelon. Ay, hindi pala. Nag-attend pala ng meeting ng alliance. Hindi pala siya member. Dito pala siya. So doon kami nagkita sa sa Makalelon. Kaya sabi ko kanina, parang namumukhaan po. Ayun, sige. So, yan. Ito ay kailangan nating makuha sa member ng co-op. At gusto namin, kasi yung iba, ayaw nilang i-deklara yung tunay na lupa. Yugan. Kasi una daw, baka daw ay habulin ng BIR. Pangalawa ay hindi sila mapapasama sa CMIDP. Ngayon, ang gusto naming mangyari dito, kaya sinasabi ko kanina, dapat totoong datos ang ide-deklara nyo dito. Kasi gagamitin natin yan doon sa plano ng produksyon. Ano ang kapasidad ng kooperatiba hinggil sa produksyon ng niyog? Maliwanag ba yun lahat? Dapat hindi tayo magsisinungaling. Ang sabi sa Makalelon, sa Agdangan, wala daw maghuhudas. Sige, pasadaan natin. So makikita nyo dyan sa una, meron na pong hawak lahat? Sige, okay. So sa informasyon, yan, PEDSA, pangalan ng organisasyon, yung Coconut Farmers, Katanawan Coconut Farmers Cooperative Agriculture. Yan ang pangalan niya, Katanawan Farmers Agriculture. Yan, yun ang ilalagay ninyo. Huwag Sunny Cortez Coconut Cooperative, yung pangalan ng Katanawan. Okay. Then posisyon, ano kayo doon? Members, board member, or Then munisipyo, siyempre Katanawan, barangay ang barangay, at yung serbisyo, corporate trading, ang inyong Then, sino ang grupo at tumulong sa pag-organize? Sedo, huwag nyo kaming kakalimutan, Then, personal information. Ito, napakahalaga po, Pangalan ninyo, tirahan, civil status, huwag nyo i-declare na dalawang single kayo kung mayroon kayong asawa, tawag dito, ma-ombudsman kayo. Then, kasarian, babae, lalaki, edad, contact number, karawan, bilang ng miyembro ng pamilya, bilang ng babae, bilang ng lalaki. Then, relihiyon. Then, katayuan sa pamilya, siya ba ay household head? Nasusundan niyo po ako. Ano po? Then, person with disability, check yun. Indigenous people. Narito kanina si... Yes.
Sige, okay. Kung hindi sila member ng cooperative, sino po yung mga hindi member ng cooperative? Mga pangulo sila kasi inimbitahan natin inimbitahan natin sila. Ngayon, ilalagay nyo lang dun sa na pangulo para may note. Kasi ang sabi ko kay Brother Ben, ay i-extend mo yung invitation hindi lang doon sa cooperative, kundi isama na rin natin yung tawag ito yung mga pamunuan ng bawat barangay para ibig sabihin nakikita nila kasi pwede silang sumali at potential partner natin sila doon sa production. Nauna lang kayo. Sige, okay. So, inote lang, kung hindi pa member ng co-op, inote lang yung, na, tawag ito. Makikita naman natin dun sa pangalan ng organisasyon. Ano, Pangulo? Okay, sige. Then, katayuan pansakahan. Uri ng pagmamayari. Check lang kung siya ang registered farm owner. Check. Then, tenant, tapos farm worker. Check lang siya. Then, kung tenant, farm worker, sino ang registered farm owner para makuha natin kung gaano kalawak talaga. Kasi pag hindi natin ilalagay ito kung sino yung farm owner, magkakadoble. Magkakaroon tayo ng discrepancy doon sa impormasyon tungkol sa lawak ng nyugan dito sa Katanawan. Magdoble. Lawak, hektarya, lugar ng sakahan. Saan yun? Anong barangay? Rehistrado ba sa NCFRS? Numero ng rehistro kung kaya ninyo. Then pinagmulan ng sibling. So sibling. PCA, kapitbahay, or sarili. Yan, okay. Then uri ng pananim. I-check lang kung tall coconut, dwarf coconut, or hybrid. Alam niyo naman po ito, Okay. Then ilang buo ang ani kada harvest? Ilan buo? Ilang buo ani kada taon? Ilang ani kada taon? Anong buwan marami ang ani? So, Agosto, September, ilagay niyo kung anong mga buwan. Anong mga buwan mababa ang ani? So, ilalagay niyo din po, para na-monitor natin. Then, ito ang medyo mahirap-hirap, pero kailangan natin gawin. Edad, so may kita nyo sa edad, 1 to 6 years old, 8 to 60 up. Klasifikasyon, ang klasifikasyon ng bearing, namumunga or senile. Kasi ang sinasabi, pag 1 to 6, hindi pa namumunga, maliban kung dwarf. Then 8 to 60, namumunga siya. Then 60 up, senile, ibig sabihin, hindi na siya productive. Namumunga siya, kaya lang hindi siya na productive. So bilang ng puno, so ilan yung puno na yon? Then, bilang ng punong namumunga ng. So, itong mga number, 40, 49, 50, 60, 65 up, ito po yung bunga niya kada taon. So, dapat, alam niyo, napaka-importante dito, dahil member naman kayo ng co-op, dapat gawin ninyo. Huwag kayong magsasabi sa akin ng mahirap, kasi kahit mahirap yan ay kailangan natin gawin para ma-determine natin yung tawag ito yung production. Marami na kaming ginawa, pinamigay na form noon, nagsasawa na kayo. Dami, magaling, tapos ngayon, naglabas ulit yung OPA ng form. Ngayon, ito ay para sa inyo sa co-op. Yes. May tanong. Okay lang, walang problema. Yung sa'yo naman na yun ay. Di ba? Huwag mong papagaw sa iba. Sige, okay. Ngayon ito ang gusto nating mangyari ngayon. Dito sa tapat, 40 to 49, lagyan niya yun ng marka yung nyug. Kasi nyug yun naman yun Di ba? Lagyan niyo ng marka. Kung ano mang marka na yun, napagkakilan lang, dapat mamarka niyo yung 40 to 49 na nyug na namumunga ng 40 to 49 nuts sa loob ng isang taon. Then yung 50 to 60, bilang naman ninyo Di ba? Sabi nga ni kanina dito hindi alam namin kung tawag dito, kung gaano ka-mature yung ihuhulog. Hindi lang yung mga ngawit. Di ba? So dapat alam niyo. Kasi pag-aari ninyo yun Oo. Then 50 to 60,
nabunga niya. Dapat markahan din yung nyug. Pero dapat magkaiba yung imamarka nyo ha. Baka parehas na kulay, palatandaan. O itong nyug na ito ay pag, halimbawa, binisita namin ni na Mape, ni na Bong, ni na Sir Ariel yung nyug. Kahit wala kayo, itong nyug na ito ay, ang bunga ay 40 to 49. Halimbawa, dilaw ang inilagay ninyo. Magkaisa kayo sa pag-usapan ninyo sa co-op kung anong kulay. Dapat hindi iba-iba. Isa lang. Halimbawa, pag sinabi yung 40 to 49, kulay red. Di ba? Pag sinabi yung 50 to 60, kulay green. Tapos pag 65, orange. Depende sa kulay na ninyo. Pero pag-usapan ninyo yan sa co-op, kung anong kulay ang inyong gagamitin. Ano? Then, lawak ng bakanteng lupa na maaaring tamnan ng nyug. Hektarya doon sa inyong pag-aari. So bakit natin ginagawa ito? Una, siyempre, pag 40 to 49, sinasubject yan natin ng fertilization. Nakita nyo? So hindi lang natin basta nilalagay yon. Kasi pag nag-apply kayo, ang practice kasi natin, traditional practice, pag nagbigay yung DA, yung LGU, yung PCA ng tawag dito ng abono, lahat nilalagyan natin. Di ba? Hindi. Dapat ang lalagyan nila ninyo ay yung 40 to 49 o yung 40 to 49. Kasi pag naglagay kayo dito sa 50 hanggang 65 up, sayang yung abono, lalo na kung binili ninyo. Diba? Kasi hindi naman ang pangangailangan ng yun eh. Yun, diba? Saan pine-fertilize natin ay yung yung konti ang bunga. Diba, Sir Bong? Para makatipid. Kasi may implikasyon yun dun sa kagastusan ninyo. May practice kasi dyan. Binigyan ng PCA ng pataba. Babae complete. Oo. Ay, di matan yung So yun. Then, senile up, ang sinasabi ng PCA, dapat yun din. Dapat sumunod tayo doon. Ang sinasabi ng PCA, pag 40, 60 years old, pag 40 ang nyug, yun ang dapat ipaputol. Diba? Ang ginagawa naman, pag kahit 30 years old pala at productive pa, ay naputol. So dapat para mapangalagaan natin yung produksyon ng tawag ito ng nyug. Dahil co-op tayo ay may control. Dapat hindi mangyayari yon sa member ng co-op. Okay ba yun? Parang hindi okay. Otoy, okay ba? Binibilisan ko para makauwi na kumamay sa mula na eh. Ayan, sige, okay. Maliwanag po. Then, merkado. Paano minamarket? Buo, kopra, hulnat, yung coconut. Pangalan, address. Yan, kanina yung dinidiscuss ni Mape sa kanibong. Anong klase? Magkano? Kanidiscuss lang nila ito kanina. Coconut processor sa kaplanta. So dito yung trader sa coconut. Magkano? Okay? So, mabilis talagang dinadaliktik si Sani. Then kita. Kita mula sa nyug kada harvest. Yan, kailangan din natin yan para may baseline dati. Kita mula sa nyug kada harvest. Kita mula sa nyug kada taon. Ang dami namin napagawa sa inyo Pero kailangan nyo talagang accomplish yan Kasi datos ng co-op yan. Huwag niyong kaliligtaan. Anong buwan mababa, anong mataas, magkano? Anong buwan mababa ang presyo, anong buwan mataas? Mababa, katamtaman at mataas. Magkano yung mababa? Susulat niyo dito magkano yung mababa yung presyo? Magkano yung katamtaman? Magkano yung mataas? Natatandaan nyo kanina. So may mga prices kayong binabanggit kanina dito sa discussion ni Bong at ni Mape. Then tenant, worker, then ibang produkto. Nagpo-proseso ba kayo? Kung hindi nagpo-proseso, edi huwag nyo nang sagutan ito. Pero kung kayo nagpo-proseso, katulad ni Pangulong Jonathan, siya ay cocoa sugar. So dapat may tuloy niya itong Kung nag-briquette naman kayo, edi pwede rin. Anong negosyo? Then ibang pinagkakitaan, kasi tinitingnan natin, sa ngayong estado,
ay yung kung ang source ng income natin ay nyog, talagang hindi makakasapat yun para tugunan yung mga paunahing pangailangan natin. Ano? Kaya hinihingi ko kanina yung yung inyong strategic development plan. Ano yung mga ibang gawain, activity para matulungan na umangat yung inyong kita. Ano? Para bukas ay meron kaming General Assembly sa San Antonio, Ahos. So, naroon ako bukas. Pero, nagkatay daw si Pangulo naman. So, meron kaming assembly, kasi ako din yung tawag ito yung nag-facilitate ng kanilang development, strategic development plan, 5 years. So, bukas bukas nila i-represent yung inimbitahan ako ni Pangulong Jonathan na dahil ako daw ang nag-facilitate ng pagbuo ng kanilang 5 years development plan, ay sir, huwag kang mawawala bukas. Alam mo na yun, mag-aakaya tayo sila ng ginataang manok na native. Sabi ko, huwag munang masyadong gumastos kasi nagsisimula pa lang tayo. Actually, meron din silang plano na gawing kooperatiba yung kanilang organisasyon. Sige, okay. Then, natanggap na pagsasanay, kinakailang pagsanay, enumerator. So yun. So yun yung form So ang sinasabi ko dapat dyan, dapat totoo yung inyong ilalagay, lalo na doon sa lawak at laki at harvest ng nyog. Doon sa Bumaka, ay turpi-turpi yung Pangulo doon. Ay iniran namin yung form na yan. Kasi nagpunta na naroon kami din na Bong. Ay sabi nung tinitingnan namin, bakit 3 hectares? Bakit 1 hectare? Ito ba talagang nung dinidiscuss na ni Bong yung kanyang presentation, nagreklamo yung mga member. Sabi nila, sir, hindi lang po 3 hektarya yung aking pag-aari. Meron pa ditong 20 hectares, 15, 10. Bakit? Ang sabi ko ito dapat i-deklara ninyo. Kasi ang sabi po ni Pangulong Digong, yung Pangulo nila, ay huwag yung i-deklara kasi baka hindi kayo mapasama sa programa ng CFIDP. Ay, turpi-turpi. Dapat hindi ganon. Natatakot sila na nilimitahan nila, pero dito sa atin dapat hindi ang gagamitin natin yan para makita natin yung yung realidad, yung kapasidad ninyo para doon sa produksyon ng niyog. Diba? Kahit ibang barangay. Kahit maraming parsela. Oo, kahit maraming parselan. Huwag niyo i-declare. Buti na sa nabanggit niyo yan. Ngayon ko lang narinig Kasi dito. maraming parsela. Oo. Yung pag-aari mo. Kasi yun yung... nakabili ka sa Buena Vista. Oo. Kahit sa yung... Sige. Sir, kung tenant ka rin lamang, tapos ay ganun din naman na tenant ka rin Okay lang. Oo. Oo. Meron tayong barangay eh. Oo. Okay lang. Wala problema. Basta isulat yung pangalan ng may-ari sa barangay. Oo. Kasi para maiwasan natin na, kasi halimbawa, pag hindi nyo nilagay yung pangalan, edi baka madoble. Kanino kaya ito? So hindi tama yung makukuha nating datos. Ang kailangan natin ngayon dito ay tama at saktong datos. Huwag natin gayahin si Pangulong Digong. Talagang sinabihan yung mga member. Sabi ko, baka, turpi naman kung si Pangulang may kasalanan eh. Sabi ko, paano natin ngayon madedetermine yung kapasidad ng inyong co-op? Di ba? So, pag nagkatawag ito, pag hindi nyo dineklara, mayroong implikasyon doon sa produksyon ng ating nyog. Huwag kayong mag-ano na ito, gagamitin sa BIR, gagamitin ano-ano. Hindi sa kanyo. Pagpasedo, wag mo. Kasi, CFIDP daw, pag, ano yan? Tama ba ako? Pag CFIDP, ang sabi nila, pag lumampas ng 5 hektarya, hindi ka kasama sa programa. Pati sa RSPSA, ganun po yun. Oo, sa insurance lang yun. Oo. Ay, wag.
itong datos na ito ay para sa atin lang. Ano? Oh. Parang monitoring. Ay, ganito Kuya Sani, pag Yes. marami, ipamana na sa anak. Kaya nga, iba ka na sa iba ka na. Ipamana na sa anak. Para hindi nahirapan. Yes. Ayun, pamamana rin naman yan sa kalaunan. Pag mamamatay na bagay, pamamana rin. Nakibenta na mga gumamatay. Maglulukad. Ay, okay. Pwede naman yun. Oo. Maglulukad ka, member ka ng co-op. Maglulukad ka, isusulat mo yung kay tatay mo. Kasi siya ang may-ari para makita natin. Yun sinasabi ko, hindi magkakadoble. Halimbawa kasi pag inilagay mo sa lawak ng lupa ay, yun. Ito yung lalabas doon ay pag-aari mo. So pag kinompute natin yun, madodoble. Mamamali tayo ng datos. Ano? Sige, kasi ang titingnan natin doon, halimbawa ito ay marami siyang tenant, 10. Ay isa lang pala ang may-ari. Halimbawa lang ganito lang pala yung yung lawak ng lupa. 100 hektarya yung lupa niya. So ganun po ha. May tanong pa po doon. Yes. Okay. Pag lumawak naman. Pero wag niyo gagawing pamantayan dito sa ating ginagawa ha. Para makita natin talaga yung tamang produksyon ng nyug ninyo. Kasi ang gagamitin natin ay yung inyong pagmamay-ari. Huwag mo natin saklawan yung pagmamay-ari ng iba. Hindi naman. Yan pong record na yan ay internal lang ng pag- Internal lang ng Wala pong lalabas. Ito ay internal ng co-op kasi iwan namin ito sa co-op. Ang kukunin lang namin kina Pangulo ay yung Summary. summary. Hindi kukunin yan Pangulo ha. Yan ay dito yan. Ngayon, yung form na yan, iiwan na namin. Dapat, pag merong pumasok na member ninyo, kagad papirmahin yan sa kanila. Para namomonitor, ganito palang lawak ng tawag dito ng lupa ng yugan ng mga membro ng kooperatiba. Actually, gagamitin din namin yan gagamitin din natin yan sa farmers organization. Pero una lang natin yung tawag kayo ko para ma-determine talaga natin kung gaano kalawak yung nyug at gaano kadami yung production nila bawat taon. Sige, okay. May tanong pa ba? So, i-deklara na ninyo ha. Yung mga 100 pag-aari ninyo ay huwag niyong itatago. Kasi dito lang sa atin, yan. Okay. So, balik na tayo. 12:01 na. Tayo ba'y mag-break o gusto na ba kayo? Okay lang ako para paano ba yun? Sige, ganito. Ito ang kasunod natin gagawin ay yung SWOT analysis. So, dyan sa ginawa ninyo, matukoy ang lawak ng nyugan. Dami ng nyug na namumunga, dami ng bunga kada harvest at taon, dami ng may-ari ng nyugan, tenant worker. Ngayon, dito sa kasunod na tanong, ito yon. Nasaan ako? SWOT analysis. Alam niyo ba sino na nakapagano ng SWOT analysis? Mga kalahi, ginagamit ito. Ginamit namin, tapos palagi namin kasama sa mga workshops sa probinsya. So, kalimitan ginagamit itong SWOT analysis. Participatory process yan. At dapat ito yung palagi nating nakikita. Yan. Ano ang inyong kalakasan? Pag sinabi natin kalakasan, ito ay ililimit lang natin ito doon kasi Copra trading tayo, ililimit lang natin yung experience natin, yung usapin tungkol sa Copra. Para mapaliit natin, matukoy natin talaga kung ano yung tawag ito, ano yung kalakasan ninyo. Kung usapin ng pagninegosyo ng nyug, buo at saka Copra. Ano ang inyong kalakasan? Kalakasan ng organisasyon. So internal ito within the
Pangalawa, ang tanong ay ano ang inyong kahinaan? Anong kahinaan ng organisasyon pagdating sa copra, pagdating sa coconut trading? Ano yung nakikita nyo, nararamdamang kahinaan? Sa kalakasan naman, ang isang halimbawa ng kalakasan ay kaya pinapakuha namin, halimbawa, ang organisasyon ay accredited sa CDA. Kalakasan yun, di ba? Accredited. Sa Sangguniang Bayan, di kahinaan yun. Kasi hindi pa kayo accredited na Sangguniang Bayan. May BIR na kayo. Ayun. So BIR, kalakasan din yun. Isang kalakasan din yun. Ngayon, ang isa sa pinakamagandang kalakasan ninyo ay 33 kayo. Yan. So, meron kayong 33 na membro. Yung 33 na membro, aktibo ba? Ha? Ilan ng 15 out of 33, 15 lang yung regular na dumadalo tuwing sa mga pagpupulong at patawag na gawain. So ilalagay niyo kahinaan, kalakasan. Kahinaan daw. Oo, kasi kahinaan eh. 100%. Oo, hindi, ito, 15, 30, ano pa, mga 40% lang palang, below do sa quorum. Kasi ang quorum is 50% plus 1, so 51. Oo. So hindi aktibo nga, may problema talaga kayo sa management, sa pamumuno at pamahala. Then, sige, ano yung sample ng mga oportunidad? Pag sinabi nating oportunidad, yan ay labas sa organisasyon. Labas sa organisasyon. Katulad ng merong paksedo na tumutulong sa inyo. Yun ba yung opportunity? Opportunity yun kasi katulad nito. May maalalay. Oo, may umaalalay, may tumutulong, may gumagabay. May programa ba ang local government yun para sa inyo? Siyempre meron. So kalakasan din yun. Opportunity din yun. Ang provincial government, kaya kami narito kasi umaalalay sa mandato ni Governor, ay umaalalay kami sa inyo. So, oportunidad yun. Ito ang pinakamalaking oportunidad. Kasi sabi ninyo, ang kakulangan ng kapital, ano yun? Kahinaan, yung hindi pagbabayad, yung hindi pa nababayaran ng share capital, ano yun? So, isusulat ninyo ha? Isusulat ninyo. Para mabilis tayo. Ngayon yung opportunity din ay loan. Saan tayo pwedeng makakuha ng kapital? Land Bank. So, Land Bank. Sulat nyo din. BBP, Development Bank. Tapos si Bong, yung ACPC. Alam niyo yung ACPC? Bong, alam mo yung ACPC? Sa BA naman yun. Ngayon, aalamin nyo kung ano yung kanilang mga programa. Kasi ang Land Bank loan. Ang ACPC loan din, zero interest siya. So, pwede doon mag-loan ang individual na farmer saka iba. At iba bang mga national, national agency, ang PhilMec, ang DA, ang DUST, DTI. So, ililista nyo doon, para hindi makalimutan na itong mga national agencies, mga funding institution, ay opportunity natin sila na pwedeng makatulong. Then, ano ang banta? Saan yung banta? Siyempre, ang banta dyan ay yung ating mga kalaban. Sino yung mga kalaban natin? Yun, pwede pa lang ilagay ang opportunity yung may merkado, yung coconut oil mill. Kasi opportunity yun nalabas. Na meron tayong mapapagkalhan ng ating produkto na direkta. Ayun. Then, ang banta, pagtaas ng presyo ng diesel, di ba? Pag tumaas ang presyo ng diesel, merong isang pag tumaas ang presyo ng diesel, bumaba ba lahat? Di ba? Hindi. Pag tumaas ang presyo ng diesel, tumataas. Di ba? Ang mga bilihin. Meron lang hindi bumababa. Ay meron lang hindi tumataas. Ano po yun? Nababa talaga. At nangyayari po yun sa madaling araw. So, ganun pag tumaas ng ang langis, tataas din lahat ng mga bilihin. So, banta siya, di ba? Nakakapekto siya sa negosyo. Bagyo.
bagyo. Di ba? Oh, kalamidad. Nakakandi. So yun. Yun, binigyan ko na kayo ng sagot ha. Sige. So gagawin natin yun, maglalans tayo. Babalik tayo ng ano oras tayo babalik? Babalik tayo ng 1. Kasi 12:08 na sila. 12:08 na ngayon. Pumili na kayo ng tawag ito ng isang secretary na magsusulat. Nasabi ko na eh. Oo, isulat yun lang, dagdagan nyo na lang. So, ilalagay ninyo kalakasan, tapos kahinaan, tapos opportunity, kung ano yung mga opportunity, tapos ano yung banta. Ano? Sige, bibigay sa namin siguro mamate yung yung Manila paper. Ano? 2 tapos pen. Isa na lang. Ipili na lang kayo ng tawag dito ng magsusulat. 2 kaya? 2 Dalawang grupo. Ano ang inyong kalakasan sa ano inyong kahinaan? So isang grupo. Tapos yung ano ang oportunidad, ano ang banta, isang grupo. So dito kay Pangulo, ito yung first group. Kayo yung sasagot doon sa ano ang inyong kalakasan, ano ang inyong kahinaan. Tandaan niyo po ha, dito itong grupo Pangulo. Sinong pwedeng maging Pangulo niyo dito? Ito. Sige. Sinong ikaw po ang magpapadalo ng meeting po ninyo ha. Tingnan mo po yun. Ngayon na po. Tapos dito ay sino dito? Ikaw na Pangulo. Sige. Isa na yun. So, bibigyan namin kayo ng isang pentel pen ito. So, ang sasagutin ninyo po ha, ang sasagutin po ninyo, yan mamaya ninyo sagutan yung form na ibinigay namin. Ano ang inyong kalakasan, ano ang inyong kahinaan. Yan ang sasagutin ninyo. Tapos dito naman sa inyo, ano ang oportunidad, ano ang banta. Oo. Susulat na lang ninyo yung aking sinabi kanina. Dagdagan niya na lang. Sige, okay. Babalik po tayo ng 1 o'clock. Pero pwede na tayong kumain. Kain muna para may sulat tayo. Okay? Oo. Okay. Sige lang, ibalik mo na. Okay, kakain na lang po tayo.